$500,000, iyan ang halaga ng isang raketa na Flamingo. Ipinagmamalaki ng depensang Ukrainyano, ito ang mismong raketa na dapat ay umaabot hanggang Siberia. Umaabot naman, pero hindi palagi. At ngayon, inilalabas ng analistang si David Axe ang isang numero na talagang mapapapikit ka na lang. Simula Hulyo 1 sa bawat 11 na pinakawalang raketa na Flamingo, 10 ang nasisilat ng depensang panghimpapawid ng Russia. Ibig sabihin halos lahat. Parang hatol na at hindi epektibo ang Flamingo. Pero hindi. Mismong mga Ruso ang umamin na mas madalas nang gamitin ng Ukraine na yung taginit ang sarili nilang gawa na cruise missile na FP-5 Flamingo para umatake sa mga target sa loob ng teritoryo ng Russia. At ang kanilang Ministeryo ng Depensa ng Russia ay kinikilala pa rin ang mga tumatama. Kasabay nito, nung gabi ng Agosto 18, nang lumabas ang estadistikang ito tungkol sa pagpabagsat ng mga Flamingo na missile, papuntang Moscow ay lumipad ang 620 na drone. At muli, tinamaan na naman ang bodega ng wild berries. Kaya ano nga ba ito? Totoong kabiguan ba ng Ukrainian na missile? O mas komplikado pa ang sitwasyon kaysa sa isang madilim na numero? Tara, linawin natin ito sa episode na ito ng tapat, walang ilusyon, pero pati na rin, alam mo, nang hindi rin dinadala ang sarili sa sobrang pagkadismaya. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara, sabay nating alamin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito at i-like ang episode na ito. At huwag ninyong kalimutang mag-iwan ng inyong komento bilang suporta sa YouTube channel na ito. Magpapasalamat ako sa inyo dahil dito. Salamat! Kaya ngayon, halos lahat ng mga Ukrainian na mga misil na FP-5 Flamingo ay nasasabat ng Russia gamit ang mga eroplano ng malayo ang radar na A-50. Sa mga nakaraang linggo, isa o dalawa lang sa mga ganitong uri ng misil ang nakarating sa kanilang mga target at bawat isa sa mga ito, paalala ko lang, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $500,000. Ikinuwento ito ng analyst na si David Axe para sa publikasyong Euromaidan Press. Umpisahan natin sa mismong paraan ng pagsabat dahil ito ang napapaliwanag kung saan nanggaling ang ganitong madilim na estadistika. Gumagamit ang Russian Air Force ng mga eroplano ng malayo ang radar detection na A-50U na may mga radar na nakakabit sa kanilang katawan. Nagpapatrolya sila sa mga ruta kung saan dumadaan ang Flamingo papunta sa mga target sa loob ng Russia at natutukoy nila ang mga ito ng maaga. Isang magandang halimbawa. Noong ika-4 ng Hulyo, ang eroplano ng maagang babala na A-50U mismo ang tumulong sa mga ground complex na pabagsakin agad ang 5 misil, FP-5. Ito ang papunta sa Vodkinsk. Ito ay 1,360 kilometro mula sa Ukraine. Dahil sa paglipad sa mataas na altitude, mas maagang natutukoy ng eroplano ang mga mababang lipad na target kumpara sa mga radar sa lupa. Noong ika-7 ng Hulyo, ayon sa datos ng mga analyst, malamang na gumamit na ang mga Ruso ng 4 na ganitong eroplano ng sabay-sabay para sa koordinasyon ng depensang panghimpapawid. Pagkatapos nito, halos lahat ng mga inilunsad na mga misil na Flamingo ay napabagsak na habang nasa ere pa lang. Agad kong gagawin ang isang mahalaga, napakahalagang paglilinaw. Itong mismong bilang na 10 sa 11 misil ay batay lamang sa pagsubaybay ng isang kartograpo gamit ang bukas na datos at wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Ukraine o Russia. At sa pagbibilang ay maaring may pagkakamali pa rin. Maari ring may mga hindi isiniwalat na pag-atake dahil hindi ito kapakipakinabang sa alinmang panig na ibunyag ang mga ito. Kaya dapat ituring ang bilang na ito bilang isang pagtataya, hindi bilang ganap na katotohanan. Pero hindi rin ito dapat lubusang balewalain. Pero malinaw na ang sandatahang lakas ng Ukraine ay talagang umaasa sa Flamingo. Noong tag-init ng 2026, mas madalas nang gamitin ng Ukraine ang mga cruise missile na Flamingo para umatake sa mga target sa teritoryo ng maruming Russia. Ito ay pinatutunayan ng datos mula sa Ministry of Defense ng Russian Federation na sinuri ng isang Russian na ahensya ng balita. At noong gabi ng ika-15 ng Agosto, kamakailan lang, inatake ng Ukraine ang sentrong pangraketa at pangkalawakan na Progress sa Samara gamit mismo ang Flamingo na missile. Ayon sa ahensya, mula Hunyo ay iniulat ng Ministry of Defense ng Russian Federation na umano'y nakapagpabagsak sila ng hindi bababa sa 57 Flamingo na mga missile. At para sa paghahambing, mula Pebrero hanggang Mayo, ang parehong ahensya, ibig sabihin ang Ministry of Defense ng Russian Federation, ay nagulat ng 31 Flamingo na missile na na-intercept. Sa nakalipas na 2 linggo, iniulat na ng Russian Military Department ang hindi bababa sa 25 Flamingo na mga missile na napabagsak. Ibig sabihin, malinaw na dumarami ang bilang nito sa isang geometric progression. Ngayong tag-init, ang sandatahang lakas ng Ukraine ay naglunsad ng hindi bababa sa 4 na matagumpay na pag-atake sa ibig sabihin mga target sa loob mismo ng Russia gamit ang mga missile na FP-5 Flamingo na ito.
Noong ika-10 ng Hunyo, tinamaan ang VNIIR Progress sa Cheboksary na gumagawa ng mga module para sa mga drone na kamikaze. Noong ika-27 ng Hunyo, inatake ng mga pupersang Ukrainian ang pabrikan ng complex na militar-industrial na Titan Barikadi sa Volgograd. Dito ginagawa ang mga launcher ng Yars, Topol-M at Sarmat na mga sistema. Noong ika-24 ng Hulyo, umatake ang Ukraine sa Kirov kung saan inatake ang pabrikang gumagawa ng makinarya na Avitech sa Vyatka. Noon, napagpasyahan ng mga analyst na 2 missile agad ang tumama sa pabrika at nagdulot ng malalaking pinsala. Ibig sabihin, 2 missile lang sabay na nakalusot sa air defense. At ang pinakahuli ay ang pag-atake sa Rocket and Space Center Progress sa Samara noong ika-15 ng Agosto. At ngayon, iniuugnay ng mga eksperto ang pagdami ng mga pag-atake sa pagpapalawak ng produksyon ng mga missile na ito. Paalala ko lang, ang Flamingo missile ay isang Ukrainian cruise missile na may deklaradong abot na hanggang 3,000 kilometro. Kaya nito magdala ng warhead na may bigat na 1,000 kilo at kayang umabot ng bilis na hanggang 900 kilometro kada oras. Ang pinakamalayo raw na target ng missile na ito ay ang Vodkinsky plant sa Udmurtia. Ang distansya mula rito hanggang sa hangganan ng Ukraine ay mga 1,600 kilometro. Noong 2025, sinabi ng Technical Director ng Firepoint na si Irina Terek na nakagawa na ang Ukraine ng humigit kumulang 30 ganitong klase ng missile sa buong mundo noong panahong iyon. At pagsapit ng Oktubre, plano nilang pataasin ang produksyon hanggang 210 unit kada buwan. Kalaunan, inamin din niya na hindi nila naabot ang layuning ito. Pero sa kabila nito, malamang na unti-unting nagiging pangunahing missile ang Flamingo para sa malalayong pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine. Paalala, mayroon pa tayong missile na Neptune, pero ang abot nito sa ngayon ay mas mababa pa rin kumpara sa missile na Flamingo at gaya ng nakikita natin, mas madalang itong gamitin. Bagaman mayroong long range na Neptune, dito halimbawa may mga tanong ako sa pamunuan kung bakit mas madalas nating ginagamit ang gawa ng pribadong kumpanyang Firepoint kaysa sa Ukrainian na likha ng Ukrainian Defense Industrial Complex na Neptune. Mahalagang tandaan na hindi na nanatiling walang ginagawa ang Ukraine pagkatapos ng estadistikang ito. Hindi, ang parehong kumpanyang Firepoint ayon sa co-owner na si Denis Stillerman, binabago ang mga setting ng altimeter para lumipad na mas mababa ang mga missile. Mas may hirapan tuloy silang madetect ng mga radar. Pero sa ngayon, wala pang kapansin-pansing resulta ang mga pagbabagong ito. Pero kasabay nito, ayon sa kanilang pahayag, nakakapag-produce na ang kumpanya ng humigit kumulang 200 Flamingo na missile bawat buwan. At ayon kay Stillerman, kaya pa nilang mag-produce ng mas marami pa. Ibig sabihin, kahit mataas ang porsyento ng pagharang ng Russia, ang tumataas na dami ng produksyon ay nangangahulugan na ang aktwal na bilang ng mga missile na nakakarating sa target ay maaari pa ring tumaas. Mayroon ding mas malawak na konteksto na mahalagang tandaan para hindi lang tayo humusga base sa isang uri ng armas. Tinitiyak ng mga analista na sa kabuuan, tanging 5 hanggang 9% lamang ng lahat ng long-range na sandata ng Ukraine ang nakakalusot sa multi-level na air defense ng Russia. Ibig sabihin, hindi lang Flamingo, kundi lahat ng uri, lahat ng drone at lahat ng missile. Nakakalungkot pakinggan siyempre, pero agad namang nagdadagdag ang mga analista ng isang numero na talagang nagpapabago sa buong larawan. Sa kabila nito, nitong Hulyo, 3 beses na mas madalas umatake ang Ukraine ng mga target sa kalaliman ng Russia kumpara noong Enero. Ibig sabihin, kahit mababa ang porsyento ng tagumpay sa pagdaan sa air defense, ang tumataas na tinde ng mga pag-atake ay nangangahulugan na ang kabuuang bilang ng mga umaabot na missile at drone ay patuloy na dumarami. At heto ang tuwirang patunay niyan. Ito ay gabi ng ika-18 ng Agosto. Sinabi ni Mayor ng Moscow na si Sergei Sobyanin na mula gabi hanggang alas 5 ng umaga, may 620 drone na lumipad papunta sa reyon ng Moscow. Sa mga iyon, 180 ang nawasak mismo sa loob ng Moscow Oblast. At heto naman, nagulat si gobernador ng Moscow Region na si Andrei Vorobyov tungkol sa pagpapabagsak na mahigit 100 drone sa Belgorodsky, Ramensky, Pavlovsky Posad, Orekho-Fozuevo, Voskresensk, Stupino, Kolomna at Elektrostal. Ibig sabihin, ang atake ay tumama agad sa maraming distrito, hindi lang sa isang lugar. At muli, sa kung ilang ulit na, tinamaan na naman ng drone ang bodega ng Veiled Berries. Sa pagkakataong ito, sa lugar ng Atlant Park. Ayon sa kumpanya, ang bodega ay nagtamulang ng bahagyang pinsala
at hindi naapektuhan ang mga produkto. Pero ito ay hindi nauna at siguradong hindi rin huli na ganitong insidente. Nawasak na ng sandatahang lakas ng Ukraine ang 7 sa 10 pinakamalalaking logistics center ng Wildberries sa teritoryo ng Rusya. At nitong Hulyo, nawala ng marketplace ng hindi bababa sa 17 bodega dahil sa mga regular na pag-atake. Ang kabuuang pagkalugi ng kumpanya, kabilang ang mga produktong nakaimbak doon at iba pa, ay maaring umabot na sa 3.2 bilyong dolyar. Kaya kung pagsasamahin natin ang lahat ng patas, walang pagpapaganda pero hindi rin minamaliit, ganito ang nakikita nating sitwasyon. Oo, pagdating sa mga raket ang Flamingo, talagang hindi maganda ang estadistika ng pagharang. Mas mabilis nakaangkop ang Rusya kaysa inaasahan ng marami gamit ang mga eroplanong pang-radar para sa maagang pagtuklas laban mismo sa ganitong uri ng mga raketa. Hindi dapat ito itago dahil kung hindi, lalo lang tayong masasaktan sa agwat ng inaasahan at realidad. Pero kasabay nito, hindi rin dapat magkunwaring walang anumang nakakarating at lahat ay walang saysay. Hindi ganon. Kumpirmadong tinamaan ng raket ang Flamingo ang Avitec at ang NIR. May progreso, tumataas ang produksyon sa Firepoint at ang pinakamahalaga ang pangkalahatang trend. Ibig sabihin, ang 3 beses na pagtaas ng dalas ng mga pag-atake sa loob ng Russia sa loob ng isang taon ay nagpapakita na ang kabuuang epekto ng lahat ng ito ay lalo pang lumalakas. Kahit na pansamantalang bumaba ang porsyento ng matagumpay na paglusot ng isang particular na raketa. Sana, umaasa ako na may maayos pa sila roon sa altimeter o kung ano paman para mas maging epektibo ang raketang ito. At ng gabi ngayon na may 620 drone at panibagong pag-atake sa Wildberries, hindi ito tungkol sa perpektong estadistika, syempre, kundi tungkol ito sa katotohanang nararamdaman ang digmaan sa loob ng Russia gabi-gabi. At kahit gaano pa karaming Flamingo ang nakarating sa Siberia ngayong linggo o kung hindi man sa Siberia, hindi mahalaga kung saan. Ibig sabihin malinaw na ang mga Ruso ay abala ngayon sa impormasyong ito, ayan, para pagtawanan ang mga sandata ng Ukraine. Pero pakinggan ninyo, maging tapat tayo. Ang mga Ruso ay mga barbaro na basta makatawa lang, hayaan na lang natin silang tumawa. Ayan, ang mahalaga, na sa mga tumatawang Rusong ito ay bumabagsak ang mga raketa, drone, hayaan silang makalusot. Oo, hindi pa nila nababutas ang depensa sa himpapawid gaya ng gusto natin, pero nakakalusot pa rin. At may bahagi pa rin na umaabot sa dapat nitong puntahan at bumabagsak ito mismo sa ulo ng mga barbarong iyon. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.